Ayun, no, naka-record na po yun. So, balik po tayo no, with our lesson. So, ngayon po, ano ang gagawin natin no, is to answer. Ano po bang magiging sagot natin dito? 0 minus 3 is what? Negative 3. Okay, negative 3. Negative 3 over 5. Okay, negative 3 over 5 kasi automatic no, cancel na po ito. So, negative 3 over 5, ibig sabihin po, ito yung y natin. Siyempre po, no, para mas madali sa part natin, no, na i-graph to, let's find for the approximate value no, ni negative 3 over 5. Ano po kaya yung decimal form ni negative 3 over 5? Negative 0.6. Negative 0.6 6 po. or negative 0.60. Okay? So, malinaw po tayo with our x and the y intercept. Okay. Kaya po itong gawin sa math drill. Sa tingin nyo, kayang-kayang gawin? Medyo po. Medyo lang, no? At least, no, natatry at naiintindihan. Huwag lang kakalimutan, no? May mga kalimot kasi ang mga estudyante. Sabi, ata, kaya niya, no? Maniwala lang. Basic pa naman, no? Pag intercepts yung meron tayo. Tatandaan nyo lang. Lagi pong tatandaan na constant po ito, no? Hindi po, or consistent po ito, hindi magbabago yung gagawin nyo for x and y intercept. Kung ano lang ginawa ni ma'am, kahit anong given pa yan, ito lang din po ang gagawin ninyo. Okay, malinaw tayo doon. Okay, next will be the vertical asymptote. In vertical asymptote, no, ang gagawin naman natin will be d of x is equal to 0. Ano kaya ibig sabihin ng d of x is equal to 0? O, based sa observation nyo. Ano naman gagawin natin for vertical asymptote? Ano yon? Yun. Parang nag-recite kanina, no, si Daso. Denominator po, ma'am. Okay, very good, no? So, yung denominator naman po ang gagamitin natin, no, for the equation, no? So, ano po ba yung denominator natin sa given? Okay, sige na. 2x plus 5 po. Okay, we have 2x plus 5 is equals to 0. Kung ano lang po yung ginawa natin, no, with x-intercept, ganun lang din po ang gagawin natin, no, for vertical asymptote. Ang pinagkaiba lang, denominator yung ginagamit natin dito. Okay, so ang gagawin lang po again is transposition. 2x, lipat po si positive 5 sa kabila, what will be the final answer or yung magkukuha nating sagot? Negative 5 po. Okay, negative 5. Next will be, syempre may katabi na naman si x. Let's divide both sides by the leading coefficient or by 2. So, 2 divided by 2 is 1 na yon. So, automatically, x na lang po ang may iwan. Then, dito, wala naman tayong possible pa na gawin. Hindi na siya pwedeng i-divide. So, ang magiging final answer na natin is negative 5 over 2. And syempre po, kunin ulit natin yung decimal. Ano po ang decimal ni negative 5 over 2? Negative 2.50. Okay, 2.5 negative 2.5 or negative 2.50. Same lang po yung lagi, no? Kapag 2.5 or 2.50, wala lang 0 yung iba. Okay, pero same lang sila. Okay, ibig sabihin po, ano, our x will be, or our vertical asymptote will be negative 2.50. Malinaw po tayo with the vertical asymptote. Okay, malinaw. Next will be the horizontal asymptote. Dito, hindi naman tayo magko-compute, no? Ang gagawin lang natin, tatandaan lang natin yung cases na meron tayo. Meron po kasi tayo ditong tatlong case, no? Case 1, case 2, and case 3. Case 1 po, kapag meron tayo, ayan, tignan po natin. N of x is less than d of x. Yan, using ko lang, no? Naglo ko kasi yung pen tab, no?
Sabi daw po, no, ang first case natin is that n of x is less than d of x. Ibig sabihin daw po net, ang tinitignan natin sa asymptote or sa horizontal asymptote, yung exponent po Okay. For example, meron ako dito, x over, lagyan natin to x plus 1 over x squared plus 2. Okay? Example lang po ito. Ngayon po, sabi sa horizontal asymptote, titignan nyo lang yung exponent nung x na meron tayo. Okay? Doon lang po kayo nakatingin. Ngayon po, pag sinabing case number 1, mababa daw po yung numerator or yung numerator kaysa kay denominator. Automatic po, yung y natin, 0 na agad. Wala nang solving, no? 0 na po siya agad. Malinaw po tayo. Okay, malinaw. Next po, no? Sabi naman, for example, patan ko lang yung given natin, no? Okay. Now po, no, meron naman tayo case number 2. For case number 2, n of x is equal to d of x. Ibig sabihin naman po, no, yung exponent ni numerator ay equal sa exponent ni denominator. Automatically po, ang y natin is the leading coefficient. For example, ito na yung given natin. X plus 1, x plus 2. Okay? Ngayon po, no, equal sila. Pareha silang may exponent na 1. Ngayon po, ang y nila is the leading coefficient. Okay, tingin po kayo dito. Ano po ba ang leading coefficient ni x? One po. Okay. Meron po siyang leading coefficient na 1, no, na nasa unahan. And parehas po sila, no? Parehas sila na may 1. So, 1 divided by 1 is what? 1 po. Okay. 1 po. Ibig sabihin po, yung y natin is 1. Hindi naman po laging whole number to, May times na fraction to kapag hindi kayang i-divide yung coefficients nila. Malinaw po tayo dito. Okay. Next case po is case number 3. Case number 3 naman po, sa case number 3, kapag yung exponent ni numerator mas mataas kay denominator. Kunwari, exponent neto is 4. Tapos dito naman ay 2. Mas mataas yung nasa numerator. Automatic, ang y mo ay none. Wala ka daw horizontal asymptote. Magkaiba po ang 0 sa none. Yung 0 po yung gagamitin natin na line or mabubuo nating line. Doon tayo mag-i-start. Pero kapag none, ibig sabihin wala kayong ilalagay. Wala kayong line na mabubuo. Malinaw tayo doon. Okay. Malinaw tayo. Ngayon po, no, let's answer, no, let's answer po, no, horizontal asymptote and vertical asymptote, no, given natin. And wait lang, no. Yan, kita pa naman po, no? So, let's use po, no? Or let's find for the vertical asymptote. No, dito na lang po natin ilalagay. Okay, for the vertical asymptote, lagi talaga sumasapaw yung pentab, no? Okay, lagyan ko na lang po ng BA, no? For us to know the label po na vertical asymptote po yung ginagawa natin. Okay, for the vertical asymptote po, okay na tayo, nahanap na natin, meron tayong x is equals to negative 2.5. Then, for the horizontal asymptote po, ano yung gagawin naman natin?
nawala na naman. Wait lang. Okay. For the horizontal asymptote class, tignan mo natin yung function na meron tayo. Meron tayong f of x is equals to x. Hindi niya talaga alam yung nangyayari. No? X minus 3 over 2x plus 5. Ngayon daw po, tignan lang natin yung exponent ng mga variables natin. Anong case po siya papasok? Anong case po kaya papasok, no? O, tignan nyo lang yung exponent ni x at ni 2x. O, sige, si Lumakad. Case 2 po. Okay. So, for this po, no, our case will be case number 2. Kasi po, no, both have an equal exponent. Pareha sila na may 1. Ngayon po, ano yung value or magiging y natin? Eh, ang sabi nga, no, y is the leading coefficient, yung nasa unahan nila. Ano po kaya yung y natin? O, for recitation. 1 po. 1? Pero di ba kino-consider natin both tawag dito numerator and denominator. 1 at saka 2 po. 1 and 2. So ilalagay natin siya into fraction form. 1 half. Okay, kasi may 1 dito, may 2. So magiging fraction pa rin siya. 1 half. Ngayon po, no, hindi naman sila pwedeng i-divide. So let's find for the approximate value, no, yung decimal form. Ano po ba yung decimal form ni 1 half? 0.5 po. Okay, 0.5 or 0.5. Malinaw po tayo with the horizontal asymptote. Medyo mahaba lang, no, pero sa tingin ko kayang gawin ng 11 Samuel to, no, pag kayo na ang nagsasagot. Ngayon po, no, let's do, or syempre sa graphing, no, hindi mabubuo yung graph natin kung walang in your junior high, no, pinapagawa kayo nito, table of values. Okay. Ibig sabihin, mabubuo tayo ng table of values, no, para kay rational function or dun sa function na meron tayo. Sulat lang po ni ma'am ulit, no, yung function dito. Baka kasi makalimutan. X minus 3 over 2x plus 5. Then, syempre, no, sa table of values, meron tayong table. Then, nakalagay doon yung x and yung possible y na makukuha natin. Na-encounter po ba to nung junior high kayo? Yes po. Yes po, no? So, ngayon, no, wala tayong value ng x. And nung cycle 1 tayo, di ba ang sabi ko, kapag walang value for x, we can set values, no, for our x. Tayo mismo ang maglalagay. So, ngayon po, nalagyan natin to negative 4, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, and 2. Okay? Ngayon po, ano ang gagawin namin, ma'am? Ang gagawin niyo po, kapag may x, ano nga ulit yon? F of negative 4. So, ano lang gagawin ninyo? Anyone from the class, ano pong gagawin natin kung may value ng x? Substitute po. Okay, substitute po natin, no? So, let's substitute negative 4 sa lahat ng variable na x, no? So, negative 4 minus 3 times, over 2 times negative 4 plus 5. Then, we're going to solve na, no, the answer, no? Negative 4 minus 3 is negative 7. 7. Okay. Negative 7 over 2 times negative 4 is negative 8. Okay. Then,
Negative 7. Negative 8 plus 5. Negative 3 po. Negative 3 Okay. po. Negative 3. 3. And wala naman na tayong pwedeng gawin, no? Kasi hindi natin sila ma-divide. Pero kung mapapansin nyo, both have similar sign. Pareha silang negative. Kaya ang magiging sagot pa natin instead na negative will be positive 7/3. Kasi po ano, pag nagdi-divide kayo, tatandaan nyo na, pag pareha silang negative, yung fraction po magiging positive. Malinaw tayo doon. Okay. Dahil fraction na naman to, what will be the decimal form? 2.3 po. 2.3. Okay. 2.3 na nag-e-exceed pa, no? Malayo siya. So, ang gagawin lang po natin is 2 decimal. Okay na yon, 2.33. Lagyan nyo ng guhit sa taas, no? Para masabi na yon ay lumalayo pa, no? Nagiging 3 pa yan ng mas madami. Malinaw po tayo with our table of values. Yes po. Okay, yes po. Ngayon po ang gawin natin, no? Kayo po ang mag-try ng negative 3 until 2. Sige nga po, try nyo tong gawin. Negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2. Mag-try po, no? I-solve nyo muna. Tapos, tatawag ako ng name, no? Na magsusolve dito or ilalagay yung sagot. Sabihin nyo na lang yung sagot sa akin na pag tinawag ko kayo. Tapos ako na yung magsusulat. Sige, solve nyo muna. Kaya yan ng 3 minutes. Yan, 10:47 na, no? So, 3 minutes lang, no? Para 10:50 ay tatawag na ako. Yan, sige, habang nagsosolve kayo, no, may gagawin lang si ma'am, no? Titignan natin kung pwedeng Yan, solve nyo lang muna, no? Yan, 1 minute left, no? Tatawag na si ma'am. Yun, no, may nagtataas na agad ng kamay. Sige lang, tatawag ako ng name, no? Para magising at maobligang mag-solve. Ayun na, may mga nakikita na ako na nag-raise na ng hand. Yan, no, 10:15 na, 10:50 naman na, no? So, let's call. Kung sino lang po yung nakikita ko dito, no? Daso.
For negative 3, ano po ang y? 6 po. Again? 6 po. Okay, we have positive 6. Ang tanong po, no, react na lang. Tama po ba or same po ba kayo ng sagot? Okay. Tama po. Next will be Vito. Negative 5 po. Okay, for this, negative 5, react na lang po kung same kayo ng answer. Okay, next will be Senson. Yun, tama po ba nang banggit si Ma'am? Senson? Ayun, hindi siya marinig, no? Sige, si lumakad muna. Sa ano po, negative 1 po ba? Opo, negative 1. Negative 1.333. Okay, negative 1.33. Tapos lagyan ng, 333. opo, lagyan na lang ng guhit. 2 decimal lang tayo. Lagyan na lang ng guhit sa taas para masabi na yon ay nag-e-extend pa ng malayo. Next, for 0. Okay, si Cobero. Negative 0.6 po. Negative 0. 6. Okay, wait lang. Negative 0.6. Next will be yung 1. O kaya ba ni, sige nga, tawag ako si Bingkang. O, for 1, ano po ba yung magiging y natin? Negative 0.29 po. Negative 0.29. Sa negative 0.29 yan, no? Alam nyo na yan. Same po ba kayo nang nakuha? Okay, same po, no? O, sige nga po, try ni De La Cruz. Yung x na 2. O, si De La Cruz naman po. Ma'am, yung negative 3, negative ko lang po nasagutan ko. Ayun pala yung nasasagutan. O, sige po, try ni Senson. Kanina, di ba, di siya nakasagot? Bigyan natin siya ng chance. Negative 0.11 po. Negative 11. 11, no? Or negative 0.11. Nag-e-extend po ba si 11? Marami po ba siyang value? Or 11 lang talaga? Opo. Okay, lagyan lang din natin to ng guhit sa taas, no? Kung nag-e-extend pa pala siya, no? So, ngayon po, meron na tayong values, no? Ano pong ginagawa natin kapag may table of values na tayo? Graph po. Igagraph na po. Doon na po tayo mag-proceed with graphing. Ngayon po, naglagay na ako dito ng Cartesian plane, no? Or ng coordinate plane. Ngayon po, ang gawin natin, no? Try natin na ilagay yung mga nahanap natin. Pero bago tayo magtungo or mag-move na with table of values, dun muna po tayo sa 4 na hinanap natin kanina. Okay? Kay x, kay y-intercept, kay vertical and horizontal asymptote. Ngayon po, dahil nandito ako sa screen, sa interface na to, hindi ko makikita, no, kung ano yung mga nandun. Ang gagawin nyo po ay tulungan si ma'am na i-recall, no, kasi nagsusulat naman kayo or nag-solve din naman kayo, no. So, possible na bigay nyo sa akin yung magiging sagot. Yan, ayusin lang ni ma'am, no, para kitang-kita. Okay. Ngayon po, ang una nating ipa-plot will be the x-intercept. For our x-intercept po, ano yung naging value natin kanina?
O, anyone from 11, Samuel? Ano po ba yung naging value ng tawag dito? X-intercept natin. Okay, si Lumakad. 3 and 0 po. Okay, lagay lang ni ma'am dito no, para lahat tayo ay nakikita. Wait lang. Meron po tayong x-intercept is 3 and 0. Ngayon po, ano pakita natin? Nasaan po ba si x-axis? Yung nakahiga po ba or yung nakatayo? Nakahiga po. Okay, yung nakahiga po. No? So, this will be the x and this will be the y. So, ibig sabihin daw po, no, our x is 3 and 0. Nasaan po ba ang positive natin no, sa Cartesian plane? Di ba nasa right side? Di ba? Ito po, lahat ng values dito ay positive. So, lagyan po natin, no, 1, 2, and 3. Okay? Ibig sabihin po, ito si 3. Tapos yung y niya is 0. So, nandito lang din po yun. So, automatically, no, yan, kapala na lang ni ma'am, no, this will be, lalagyan natin ng label lagi, no, the x-intercept 3 over 0. Malinaw po tayo sa ginawa, nakakasunod. Okay, nilagyan ni ma'am ng value na x, no, para ng label na x para malaman na yun yung x-intercept. Next will be the y-intercept. Ano po yung naging value natin doon? 0 and negative 0.60. 0 and negative 0.60. Okay? Ngayon po, ipa-plot lang ulit natin our y. Ito naman daw po yung nakatayo. Then, the negative value, no, kung nasan man yung y natin, ay nasa baba. Di ba? Ito ay lahat negative. So, dito po natin yun hahanapin. So, negative 0.60. Meron tayo ditong 1. Lagyan ko lang din po ito, no? 2 and 3. Okay? So, negative 0.60 ay nasa gitna ni 1 and ni 0, no? Kasi, di ba, negative 0.60, nasa 0 and nasa negative 1. Okay, malinaw pa tayo doon. Okay, ngayon po, lapit lang natin konti kay 1, no? Kasi 60 na po yun, na hindi naman 5. Ang gawin natin, label lang din ulit, y is 0 and negative 0.60. Yan, lagay ko na lang na negative 0.60. Same lang naman po iyon. Okay na po tayo na with our y and x-intercept. Next po natin na ipa-plot will be the asymptotes. Okay. The asymptotes po na meron tayo, kay vertical po muna, ano ulit yung value natin? Negative 2.5. Negative 2.5. 2.5. Okay, negative 2.5. And tanong lang po ni ma'am, no, si negative 2.5, ano po siya, x or y? X po. Okay. Si vertical asymptote daw po ay x, no? Ibig sabihin, ito ay value ng x. Then, ang y niya, automatically, ay 0. Malinaw po tayo doon. Okay. Malinaw pa po. Ngayon po, no, plot lang natin. Nasaan po ba si x? Ito lang po si x, no? Eh, negative po siya, no? Ngayon, nasa left side naman na po tayo. So, 1, 2, and 3. Dahil po negative 2.5 yan, nasa gitna po yan ng 2 and ng 3. Lagay ko lang po dito. Okay. Eh, di ba ang sabi, si asymptote ay line or imaginary line. So, ibig sabihin, yung dot na yan, i-extend po natin yung line. Okay? Sabihin na broken lines po siya. Yan, i-assume nyo na straight po yung ginagawa niyo. Kasi ang hirap magsulat. Okay tayo, malinaw tayo with the vertical asymptote. Lagyan po natin, no? Vertical asymptote. Ngayon naman po, no? Horizontal asymptote naman tayo. Ano po yung value ni horizontal asymptote?
Anyone? 0.5 po. Okay, yung decimal yung gagawin natin, no? 0.5. 5. Ang tanong po ni ma'am, ano po ba yung horizontal asymptote natin? X or Y? Y. Y po. Okay, Y po siya, no? So, automatically, yung value ng X natin ay 0, no? Nilagay na agad ni ma'am. Okay, ang value ni X ay 0. Malinaw po tayo. Okay, malinaw. So, let's plot po, no, negative, 0.5. Ibig sabihin po, nandito yan. Dito po, nadamihan na natin kasi meron kayong sagot na, kung di ako nagkakamali na parang may sagot kayo dito na, ayan, may positive 6 kayo, no? Kaya dapat medyo malaki yung spacing or magkakaroon tayo dito ng 6 na values. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. Ngayon po, balik tayo, no, with the horizontal asymptote. Ibig sabihin po, 0.50 nasa gitna ni 0 and ni 1. Ito lang po yun. Okay. So, dahil asymptote naman po at horizontal, naman po yung broken line. Okay. So, this will be the horizontal asymptote. Malinaw po tayo. Okay. Malinaw. Malinaw. Next po na gagawin natin will be plotting all the values ng X and ng Y. Diba kanina meron na tayong values, kayo na rin naman ang nag-solve nun. So, ang gagawin nyo lang is to plot that. Ngayon po, no, yan, wait lang po, no. So, balik po tayo, no? Yan. Ngayon po, plot lang daw po natin yung points na nakuha natin for the table of values. Ngayon, kayo na lang din po ang tatanungin ko kasi nasa taas po na di ko makikita. Ano po yung una nating value doon? Negative 4. Tama po ba? Opo. Okay. Negative 4, ano po yung y niya? So, x po yan, no? Negative 4, lagyan lang natin dito. Negative 4 po ito. Ano po yung y niya? 2.33. Okay, meron po tayong 2.33. So, positive po yun, no? Ito po si 4, then angat lang daw po tayo ng 2.33. 1, 2, then dito lang po yung banda, no? Kasi ibig sabihin, medyo malapit lang sa 2 kasi 2.33 lang. Tandaan po, no, tayo ay naka-manual na graphing lang po, no? So, ito ay approximation lang. Okay? So, next po, no, will be, lagyan ko lang to ng value, no, negative 4 and yung 2.33. Okay, next will be, ano po yung kasunod ni negative 4? Negative. Okay, negative Negative. 3. Then, ano po yung y niya? Positive 6 po. Okay. Negative 3, then positive 6. Ito na po yung 6 natin, no? Nilagyan na ni Ma'am. Tapos ito yung negative 3. Ngayon po, kunin lang natin yung points. Then, negative 3 and 6. Okay po tayo. Malinaw. Next will be negative 2. Okay, negative 2. Ano naman po yung naging y niya? Negative 5 po. Okay, negative 2 and negative
5. So, negative 2, ito po yun, no? Tapos, negative 5, 1, 2, 3, 4, and 5. So, negative 2 and negative 5. Negative 2 and negative 5. Next, negative 1. 0.67 po. Okay. 0.67. Negative 1.33 po. Okay. Ito na po, di ba? Negative 1 and okay, negative 1 and negative 1.33. So, nandito lang po siya banda, no? Negative 1 and negative 1.33. Okay, malinaw pa po tayo sa pag-graph. Yes po. Okay. Mahaba lang talaga, no, pag ginagraph, no? Pero kaya nyo naman to, mas mapapractice pa kayo kasi may drills ako na ibibigay. Next will be, si 0 po natin and negative 60. Kung napansin nyo, yung y-axis lang, yung y-intercept po yun. Tatandaan po na yung y and yung x-intercept natin, natatamaan po yun lagi ng graph. Okay? So, same po sila, oh. Ito lang din po yun. So, automatic kasama po siya mamaya sa i-connect natin. Then, next po, no, is 1 and negative 0.29. Ibig sabihin po, no, 1, then negative 0.29. Sobrang lapit lang po niya, no, kay tawag dito, kay 0. Okay, so ito lang po siya, no, negative, lagay ko lang po, 1 and negative 20 or negative 0.29. Okay, same lang din po yun. Negative po pala, no, isabi nasa baba. Yan, ayusin lang po ni ma'am, no? Ibig sabihin po, nasa bandang baba lang po siya. Then, yung 2 po natin, na 2 and negative 11. So, nandito naman po siya 2, tapos, mas mababa lang ng konti, no? Kay 0. So, ito na po yung mga points na pinlat natin. Kung dinagdagan po natin to ng 3, ang lalabas po dyan, itong 0. Okay? Si x-intercept. Kasi nga sabi ko, di ba, matatamaan lagi yung x and yung y-intercept ng graph. So, kung hanapin nyo man yung 3, ang sagot doon ay 0 po. Ito lang din yun. Okay? Ngayon po, na ang gagawin lang natin, no, is to connect the points, no? Paano natin to i-connect? Ito lang po yun. Yan. Ito ay approximation lang, no? Kaya wag nang mag-expect, no, kung hindi maayos yung graph ni ma'am, no? Kasi ang hirap. Okay, and po yung nakalabasan yan. Then, dito po, kulang lang tayo ng points. Pero kung nag-extend pa tayo dito, kunwari, negative 5, negative 6, negative, kung dinamihan natin, ganyan lang din po ang itsura ng graph na lalabas. Pag ganyan lang po yan, mag-extend lang din po yan, no? Pataas at pag ganun po. Then, ang silbi lang po ng asymptote natin, no, dapat yung graph natin, itong curve na nabuo natin, hindi po mag-cross, no, or hindi mag-meet dun sa graph na meron tayo. Malinaw po tayo. Okay. Malinaw daw po. Okay, no? Meron ako yan, try nga kami nito ng mga naturuan ko sa face-to-face, no? Tinry din namin to using GeoGebra, no? Pwede nyo po yun itry, no, yung GeoGebra or Desmos. Ayun po yung app yun kung saan pwede kayong mag-graph, no? Makikita nyo agad yung itsura ng graph. Tapos pwede nyo rin po i-input, no, lahat ng hinanap natin doon. Then ang mabubuo nyo is same lang din po kung ano ginawa natin today. Okay? So, malinaw po tayo with graphing. Okay. Malinaw po, no? Ngayon po, no, ibibigay ko na lang siguro using our GC kung ano po yung drills na gagawin ninyo. Sa drills po na gagawin nyo, dalawa po yun. Okay? Ilalagay siya sa yellow pad, ipapasa siya ng day 1, cycle 4. Malinaw? Ang tanong po, no, hindi naman po tayo mag-meet, no, ng day 1. Okay lang po yun, ipapasa lang po. Okay?
Basta ipasa po sa akin kahit hindi tayo mag-meet. Ang gawin na lang po is compile po ng president ninyo, then ipasa po sa akin. Malinaw po tayo. Okay, malinaw po. Basta day 1, cycle 4. Okay, isisend ko na lang po sa GC natin, no, yung gagawin ninyo. And ayun po, no, sa dami ng ginawa natin, no, sana po ay nagsulat kayo para maging basis nyo din ito sa pagsasagot ng drills na gagawin ninyo. Then yung drills na yun will be recorded. Okay? Ito naman po ay naka-share pa rin sa inyo, hindi ko tatanggalin, no. Pwede nyo tong balikan. Hindi ko rin po ito buburahin. Okay? So, pwede nyo tong balikan, no, itong nakita natin, itong lahat ng ginawa natin for today. So, ayun lang naman po yung discussion natin for today, no. Goodbye, 11. And goodbye, 11, Samuel. Bye po, ma'am. Thank you Ma'am. po. Thank you, ma'am. Ma'am Eliza, Ayun, sige. May concern? tanong lang po. Pwede po umabot sa kanbo kasi di po ma-insert kanina. Hindi. Hindi ma-insert po yung picture kanina nung simula po. Anong So, pwede po simula? yung sa Canva po. Ay, yung mag-insert ng sagot? Apa. Pwede Di po pa, kasi sige. Sa taas na lang, kung nandun yung mga sa classmates mo, idugtong mo lang din dyan. Sige po. Okay, you may now leave the room na, no? Sige po, thank you po. Thank you. Tapos balikan na lang din tong mga tinuro ni ma'am. Miss, Kanina. saan ko po yung compilation ng mga gawa nila? Yun, kukolektahin mo lang na yung magiging sagot nila, no? Ipapasa nila yung yellow pad. Face to face. Tapos Sige. ipapasa mo sa akin. Apat. Sige, Thank you. po. Yan po, no? You may now leave the room na po, no? Yung link naman po natin, isasend ko sa GC, itong Canva na to para mabalikan nyo.